po tayong lahat at salubungin po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Nagpapatuloy po tayo sa ginagawa nating pag-aaral at pagtatampok sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon Kristo sa mga talakayan po natin dito sa Panambahan sa layon na meron po akong inilista na parang tuloy-tuloy po pero we can identify ang pinagsama-sama na layunin ito. Sakop po dyan, layunin natin na ilagay siya, ang ating Panginoon Kristo, sa dapat niyang kalagyan. Haring nakaupo sa kanyang trono na kahit isang saglit, hindi po niya binakante. At walang sino man o anuman ang may hahalili sa kanya sa ating mundo, sa ating buhay, sa kasalukuyan man, sa nakaraan man o sa bukas. At kung paano natin niyayakap ng yung pagkatawag sa atin na tayo po'y mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. We shall live Christ-like lives. Siya po ang masusunod sa lahat ng larangan ng ating buhay, dreams and ambitions, career, relationships, the way we think, the way we behave, kahit na tingnan tayo ng mundo, adbol, baduy, praning, mula sa ibang planeta, ganun. But that we represent Him well. Nasabi nga po natin, yung tinatawag po ngayong post-Christianity, if it is a theory, isang haka, isang palagay, I say to you, gentlemen and ladies, as far as we God's people are concerned, yung niyayakap nating Kristyanismong yon, itong post-Christianity theory nito, let it remain simply a theory. At huwag nga natin hayaang maging related to sa atin, mga kapatid. And especially, maging ang kanyang iglesia, including MCF, tayo po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ang lead agency in proclaiming the good news of salvation through Jesus Christ, our Lord and Savior. Kumbaga po sa produkto, hindi po tayo ang manufacturer, tayo po ang distributor. What a mouthful as an introduction. So let's proceed. Ang tutunghayan po naman natin ngayon, as per record ng Gospels, mga minamahal, yung pong pagpunta ni Lord Jesus sa templo sa Jerusalem, kasama po siya ng kanyang pamilya noong siya'y 12 years old na. At mula po rito, mga kapatid, we will have a glimpse, parang sulyap lang, pasilip lang sa atin about Jesus' boyhood. Kasi po, ang main record ng mga Gospels na ito ay doon sa kanyang ministry on earth, hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit na mayroong pangako, babalik siya. Pero dito po, kahit na maikli lamang, sulyap po lamang, makita natin yung kanyang paglaki. Bilang isang, di po ba, nung Pasko, inala natin yung kanyang pagsilang. At nung linggo, yung pagdalaw ng mga pantas. Yung pong mapapansin natin na tila ito lang ang tala ukol sa pag-grow up ni Lord Jesus mula pagsilang hanggang sa edad 12. At napakaikli po nga lamang ng sinulat ni Lucas. Luke recorded briefly the only facts we know about the boyhood of Jesus our Lord. Ang obserbasyon nga po ng
matanda ng commentary na sulat po ni Edersheim, Life and Times of Jesus Christ. Ang wika po niya, sa maraming taon na ginugol ni Lord Jesus sa Nazareth, kung saan at kailan dinaanan niya yung magiging sanggol hanggang maging bata, mula sa pagkabata hanggang sa magbinata, mula sa youth to manhood, ang ating pong makita lamang ay yung naging maiksi. Sa kanya pong pagiging bata, halimbawa doon sa chapter 2, verse 40, in summary, sinabi po niya, "And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him." The child grew and became strong. Tapos po, tungkol naman sa kanyang pagbibinata, yung ikangay youth, nasulat po sa pagtatanong niya dito sa ating tinatalakay, di po ba napaiwan siya sa Jerusalem, nakita siya sa templo, abay, nakikinig po at the same time nagtatanong siya sa mga scribes and Pharisees, yung mga doctors of the law, sabi nga po, dun sa verse 46, sabi nga po rito sa verse 46 ng ating mga talata, pinapakita po mga kapatid na siya po ay nakaupo among the teachers, listening to them and asking them questions. Wow! At bago man po siya maging mama na, ika nga, lalaki na, Hudyo na talaga. Sabi po sa 51, he was obedient to his parents. So parang ganito po ang makita lang natin sa record. Kaya sa sulat po ni Lucas ay payak na payak ang paraan pagkasabi. Halimbawa, physically ho. Ang sabi po ng talata, the child grew and became strong. Malakas, malusog, masigla, maliksi si Jesus. Physically, that is. At pwede ko pong isipin, mga kapatid, broad shoulders. Talagang macho ang dating. At saka po, may abs. May abs. Mga kabataan natin ngayon, talagang binibilang yung ab. Isa lang. Yun na ho yun. Sa amin po mga pastor na naglalakihan po ang mga ab. Ano ho yan? Madalas ko nang pabiro sinasabi sa inyo, dibdib po yan. Yan. Wag lang malalaglag. Pero gamit naman po yan talaga eh. Pansalo sa Biblia na binabasa. Yan. Yan po yan, mga kapatid. Pero kay Jesus, physically, malusog po ang ating Panginoon. Intellectually, ito, interesting. He was filled with wisdom, sabi po ng talata. At among others, ipinakikita po yan, mga kapatid, sa alam at gamit ng mga lengguwahe ng ating Panginoong Hesus. Ang pagbabasa niya ng tuwiran o kaya po yung mga quotations niya, halimbawa sa aklat ng Mateo, makita po natin tuwirang pagbasa sa Aramaic. Yun po yung ancient Hebrew language na ngayon po ay dead language na po ito. Tsaka yung Hebrew, yung original Hebrew, katulad sa Old Testament scriptures natin, wala na po ito. Pero ngayon po, merong pag-aaral na pinakikita po sa Jerusalem, yung pong mga pinag-ugatan ng mga original na mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Hesus, nire-revive po nila itong original Hebrew language sa kanilang lugar ngayon, sa kanilang panahon. Makita po natin dyan, bihasa po ang Panginoon doon sa kanilang lingwahe. At posible po, pati na doon sa extra canonical books ng mga Hudyo na mayroong records sa malabibliang pahayag, yung tawag po nila
hagiographa. Holy Scriptures. Hagios, holy, grapha, plural ng graphos, Scriptures. Holy Scriptures. Pagka po titingnan natin, basang-basa po at alam ni Jesus yung pong mga aklat ng propeta, Isaias, Jeremias, Daniel, Joel, Hosea, Micah, Zechariah, Malakay. Alam po niya yun. Inaral po niya yung kabisado niya bilang Hudyong lalaki. At lalo pa po yung mga aklat ng mga awit, mga kapatid. Marahil magugulat yung kanyang mga kababata, kung tawagin natin. Matalino po ang ating Panginoong Hesus. At yung halimbawa na lang sa Bagong Tipan, yung kanyang Sermon on the Mount, ang daming mga quotations mula sa Old Testament. So much so na yung nilalaman ng Sermon on the Mount kung tawagin, yun po yung mga bagay na pinag-uusapan batay po dun sa kasulatan na isinulat na po sa nakaraan, what had already been written, pero binaliwala o kaya ay paimbabaw lamang na ginagawa. At makita po niyo, usually, bago po siya magpahayag tungkol sa isang subject, halimbawa, sa Matthew 5 to 7, you have heard that. Yan. Or, patanong, have you not read? Yan, ganyan po. Meron siyang quotations from the original language ng mga pinahayag na nung una. Yung wikang Grego, sa Bagong Tipan, kaibang taguri po ng salitang Grego ito, Koine Greek. Iba po ito doon sa tinatawag ng Hellenistic Greek. Yung Koine Greek, ito po yung lingwahe ng common tao, ika nga, yung salitang palengke kung tawagin. Para po makakommunicate siya sa common na tao sa kanyang lipunan hanggang doon sa mataas na kalalagayan katulad kay Pilato. Nakakapag-communicate po sila dahil alam niya ang mga lingwahe. Spiritually naman, sabi nga po ni Lucas, the grace of God was upon him, sabi nung talata. Malinaw pong pinakikita rito, mga kapatid. Alam ni Lord Jesus ang lumang tipan. Aral siya rito. Kanya po itong kinabisa sa dalawang pwedeng lugar na pinagmumulan, sa sinagoga. Ang sinagoga po ay lugar ng pagsamba ng mga Hudyo sa isang halimbawa barangay na pagka po merong at least 10 mga pamilyang totoong Hudyo sa komunidad na yan, tatayuan po yan ng sinagoga. So sa kanilang lugar, sa nakalakanyang lugar sa Nazareth, itong sinagoga, ayun, inaaral po nila, particular ng mga lalaking Hudyo na sinisilang po, lumalaki po sa pagbabasa, pag-aaral po ng lumang tipan ng kasulatan. Pagka tumuntong po ng age 7 ang Hudyo na batang lalaki, inaasahan po yung unang 5 aklat ng lumang tipan. Hopefully, kabisado na po. Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, Deuteronomio. Pag umabot na po ng 12 anyos, katulad dito sa ating pinag-aaralan, normally po, ang batang Hudyong lalaki, abot ng 12 anyos, the whole Old Testament. Tanungin mo na siya, sa anumang lugbahagi dyan, masasagot po niya. Yan po. Galing po yan sa ugali nilang pag-aaral sa sinagoga. At meron pa pong isang lugar kung saan nag-aaral ng scriptures, ang tahanan. The home. The home. Lagi ko nga pong sinasabi sa mga parenting seminars, at sabi ko nga po, pagka-parenting, ang dapat kausap, mga parents. Tama po, kaya parenting seminar. Kung mga batang pag-usapan, dapat childrening. Parenting seminar po, kaya ang inaasahan kaharap ay mga magulang.
So sabi ko nga po madalas, kung meron pong, halimbawa sa ibang mga disiplina, medicine, law, commerce, learning, psychology, and all, meron pong formal education diyan. Meron pong mga eskwelahan diyan. Pero meron mo nang nag-aakala na pagdating daw po sa parenting, abay walang eskwelahan. Hinahamon ko po 'yon sa pabiro pero totoong pahayag. Meron pong school sa parenting, ang tahanan. Ang tahanan. At hindi lang po basta hands-on. Meron pong curriculum, Bible. At meron pong teacher. Hindi po yan naasa sa online. Teacher, ang nanay at tatay. May school for parenting, gentlemen and ladies. At doon po natutuhan ng Panginoong Sus sa sinagoga, sa tahanan. Dapat lang na ganito ang maging patuloy na papel at ugnayan ng dalawang ahensyang ito ng lipunan. Pangunahin sa tahanan and then ang simbahan. Kaya nga po tayo dito sa MSEP, meron tayong pagpapahalaga sa pamilya. At dinalagay po natin sa ating mga pinaninindigan ng mga katotohanan sa salita ng Panginoon. By the way, sa curriculum natin, ang Biblia, nandyan nga po yung paglulunsad natin ng mga encouragement sa kapatiran na sabi ko at one time sa mga, parenting seminars, dapat ang mga Kristiyano in general, mga magulang in particular, maging adik-adik. Pastor, nagano ng pagka-adik? Adik-adik sa Bible. Bago pa po ang mga bagay na hawak ninyo yan at sinusubaybayan sa inyong mga gadgets, ilagay nyo po kasama dyan sa mga apps yung Bible. Anumang version, magkaroon po ng pagpapahalaga sa Bible. Dahil sabi nga po natin, philosophy behind parenting, simple lang at makulit na po ako sa bagay na to. Pag hindi nyo pa naman natutuhan to, patawarin tayo. Wala ka nang maibibigay nang wala sa iyo in the first place. Ganun lang po kasimple. So if you want that our children will grow up na talagang makadiyos, hayaan yung pundasyon pa niyang katatayuan ay pundasyon ng salita ng Diyos. At magsisimula po yan sa ating mga magulang, particularly sa mga tatay. At yung pong ating pagpapaalala na ngayon, dahil nailunsad natin, unang 7 minuto sa bawat ikapito ng umaga, sa 7 araw ng sanlinggo, tigil ang ginagawa at manalangin. Ano nga po yung cross-stick natin ng pray? P, pray. R, read regular, read the Bible. At we're suggesting 2 to 3 chapters a day. Tapos, A, arya na. Abante na, gawa na. At pagka gumawa ka, after you prayed and read the scriptures, yung gawa mo will yield. Magbubunga, magpo-produce. Ang bunga ng paggawa, alay naman papuri sa ating Panginoon. As simple as that. Can you say amen to that? Amen. Sigla, amen. Nagsimula po lahat ng yan sa tahanan, mga minamahal. From where we all start living, the home, the family. And to Jesus our Lord, sa pamilya po, ni Jose at Maria, together with these earthly siblings. Di po ba, mayroon pa siyang kapatid sa lupa after him. And then, the next thing na mabasa natin ay yung, ito na nga po, the visit to Jerusalem. At itong
pagkakataon pong ito na sila, di ba karaniwan, sabi po doon sa verse 41, every year, his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover. Naging ugali na po ni na Jose at Maria. Kada meron pong yung pagdiriwang po ng feast of the Passover, talagang paghahandaan po nila. Pupunta po sila dyan. Pamilya po. Kahit sa malayong lugar, maglalakbay po yan. Kasi po, merong malalim na pinaghugutan sa isip nila at kalooban bilang mga Hudyo, yung pista na yon. Mahalaga po sa kasaysayan ng kanilang pagkatao, yung pista na yon. Bali-bay, meron pang 2 pista na magkakasunod po yan eh. Kung hindi po nila mapagdiwang pati na yung 2 pa, pero titiyakin nila every year. Sina Jose at Maria, pupunta po sa Jerusalem, maglalakbay po. Paghahandaan pong mabuti yan. So much so, mga kapatid, makita po natin dito yung pong kilalakhan ng Panginoong Hesus mula sa pamilya, meron po tayong mapupulot na diin diyan. Kung matapos po siyang panganak at tuliin sa 8 araw pagkasilang, di po ba pinresent siya ng kanyang mga magulang doon sa templo? Tapos dito, templo ulit. Anong ma-imagine natin na binibigyang pahalaga? 2 lugar lang po dapat ang ikangay makasanayan ng ating mga anak na maging normal na parte ng kanilang buhay at paglaki. Ang bahay, ang tahanan, at ang simbahan. Naitanong natin nung unang bahagi doon sa pagtalakay natin doon sa pagkakapresent ni Jesus sa templo. Sa chapter title pa lang, meron na pong pagtatanong si Lord Jesus sa atin. Sa pagpapalaki natin sa ating mga anak, saan ba natin ginugustong makita sila? Dito po, they presented Jesus to the Lord in the temple. Huwag po nating hayaan, mga kapatid, na malagpasan ng ating mga anak yung kasanayan sa pagpunta sa church. Naalala ko lagi dito yung punto ng yung mamang si Robert Rakes. Sa sobrang burden po niya sa mga bata sa kalye, sa matinding depression ng Inglaterra ng kanyang panahon. Gusgusin at talagang gutom ang mga bata, naghangad po siya na maipon niya, mapakain at mapagbasa ng kasulatan. Doon po sinilang ang tinatawag nating Sunday School. Ang filosofiya ni Robert Rakes sa pagtatayo ng Sunday School concept ng church, sabi niya, wag po natin daw, sabi ay, parang itaboy yung ating mga anak sa church. Kundi sabi niya, bring them. Dali natin. Ibig sabihin po, ang initiative mula sa mga magulang. Mula sa nakatatanda. At kung isasama po natin dito yung sinasabi ng Hebrews 10:25, na sabi huwag kakaligtaan ng pagtitipon gaya ng inuugali ng iba, lalo na sabi niya, palapit na ang araw. Imagine po ninyo ito. Kung sa ating panahon, parang hindi lubos-lubusan sa ating isip at kalooban yung pagpapahalaga sa mga pagtitipon sa church. Isipin ng ating mga anak na hindi ito mahalaga as in. So, cutting it short, pagka nagpamilya po ito, wala silang pagpapahalagang papakita sa kanilang magiging anak, apo na ninyo, bale, sa mga pagtitipon sa church. At yung apo ninyo, lalaki po sa palagay, walang kwenta, walang baliwala ang church. Ganun na pong ibubunga nun, mga kapatid. One generation after another. So, magsisimula po sa atin ang kahalagaan nito, mga minamahal ko. Kaya dito po, maikli lamang na record, pero malaman po sa mga katotohanan na pwede pong gumabay sa atin. Kaya dito,
sabi nga po, it was the custom of Jesus' parents to travel to Jerusalem each year to observe the feast of the Passover. At pagka ganun po, pinakawalang-wala, nagpapahayag po ito ng yung pagiging God-fearing Jews, itong kanyang mga magulang. Pious Jews, maka-Diyos. At siyempre, sa likod po nun, ito yung nakikita na natural na kilos at galaw ng mga magulang at madali pong ma-imbibe yung kalooban ng kanyang mga anak as in Jesus sa nakikita sa kanyang mga magulang. At yung particular na taong ito, importante po sa kanila. Magto 12 years old na si Jesus. At ano po ang isang natatangi sa ugaling Hudyo pagdating ng 12 years old na yung kanilang anak na lalaki? Alam po ninyo, pupunta sa templo sa Jerusalem, kasama po yung 12 anyos na anak. At isa pong special na parang seremonya na gagawin po doon sa bata. Kikilalanin na po siya at ipakikilala na siya ay isang son of the law. Son of the law. Sa edad pong iyon, dapat na siyang natuto ng sapat para tawag natin ay nag-mature sa pagsunod sa hinihingi ng kautusan ng Diyos na mula ngayon, aasahan po sa kanya, as in the case of Jesus, sa pagdalo niya sa mga pistang Hudyo, katulad nito, sa Jerusalem, pupunta siya dahil yun po ay hinihingi ng kautusan. Sa pangyayari pong iyon, mga kapatid, yung seremonyang iyon, at tinaguri na nga po siyang son of the law, siya po ay merong personal na pananagutan na sa kautusan. Hindi po katulad ng siya'y bata pa, na kung merong paghahandog na gagawin po sa pupunta sa templo, ipapadam po ang paghahanda para dito sa pamagitan ng kanyang tatay. Dito po, mapapabilang na ang 12 anyos na Hudyo after declaring him in this ceremony, son of the law, parang pwede na po siyang sumama sa tropa ng mga kalalakihang Hudyo. Kumbaga po ay manhood na. Dinaanan na niya yung sanggol, pagkabata, at ngayon po ay magbibinata na. Wow! Ito po ay mahalagang transitioning sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At per record ng scriptures, mga kapatid, hanggang dito po sa pangyaring ito, yung mababasa natin doon sa kanyang, yung panahon na bago po siya tumuntong ng edad 30 at magkaroon ng public ministry na siyang major part ng gospel records. Yung kanya pong mga paglilingkod dito sa ibabaw ng lupa kasamang kanyang pagkamatay, pagkalibing, pagkabangon muli, at pag-akyat sa langit na mayroong pangakong babalik siya. Hindi po nalaman kung ilang araw sila na sa Jerusalem. Ang nasasabi lang po ni Lucas ay nung matapos na po ang pista ng Paskwa. Ang sabi po dito sa ating record, verse 43, after the feast was over. At sabi nga po, mga kapatid, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Napaiwan daw po si Jesus. Interestingly, parang ma-imagine natin ganito ang nangyari po. Hindi po nila sinadya na parang, hindi sinadya ni Jesus na parang baliwalain yung kanyang magulang sa pagkakataong ito. Hindi po ito pahayag ng kapilyuhan ng isang bata o kaya po yung parang pasaway. Kaya nawala. Kundi, posible po ganito.
dahil 12 anyos na siya, pwedeng ipalagay po na makapagpapasya na siya sa kanyang sarili. At kung naganyak si Jesus bilang excited na magiging mama na Hudyo, abay, inaasahan, sasama na siya sa tropa ng mga kalalakihan. Kasi po, karaniwan, naglalakbay po sila by companies or caravans. Pamilya, kaibigan, mga kapitbahay, kasama-kasama po dyan. At karaniwan po, parang leisurely lang po ang kanilang paglalakbay. Hindi po sila parang mga sundalo na nagmamarcha dyan. Hindi po. Simple-simple paglalakbay. At meron po silang tinatawag na pwedeng meeting point, pinagkakasunduan ng mga caravans o doon sa lugar na yun, doon tayo maghahapunan, doon tayo magpapahinga, doon tayo magtutulog, yung tipong ganon. So, nangyari po, inakala marahil ni, kumbaga, alam nila na nawawala si Jesus, hindi nila kasama sa grupong ito. So, para kay Jose, inakala marahil ni Jose, parang nami-miss pa ni Jesus yung pagkabata niya, kasama ng kanyang nanay lagi, hawak-hawak po yung palda ng laylayan ng palda ng nanay, nando sa grupo ng mga nanay at mga batang maliit pa. So sabi ni Jose, baka nando sa tropa ng nanay. Kay Maria naman, maring nakala niya, excited tong si Jesus na makasama ng mga kalalakihan, mama na siya, baka nasa grupo ng mga kalalakihan. So, possibly po ganun. O kaya, nando sa grupo ng ibang mga kaanak o kasama sa barangay na bumiyahe po. Pauwi na po. At isang araw na po na paglalakbay pauwi. Tsaka po talagang nasabi po ay napansin na wala po si Jesus. Meeting place nila sa ganito, papahinga. Tiningnan po, wala doon. At kinailangan po, hanapin siya. Bumalik ngayon ng Jerusalem. Kung isang araw na pong paglalakbay, pauwi, so isang araw po ulit, balik sa Jerusalem. 2 araw na. Ano pong sabi ng record? 3 araw nawawala bago siya nakita. At saan po siya nakita? Sa templo. Sa templo. Etong interesting, mga kapatid. Kung tayo po'y mga typical na mga magulang ng karaniwang reaksyon ay katulad ng sinabi po ni Maria dito. Sabi dun sa 48, when his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, medyo ano po ito, yung word na rebuke, ni-rebuke si Jesus. At yung pong salitang ginamit po rito ayon sa original, medyo pasigaw. Pasigaw po. Pasinghal. Ang sabi niya, Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you. 2 things we observe. Una po, dito po pinapakita, hindi po nagkulang ang Jose at Maria dun sa panagutan nila sa kanilang anak. Nawawala nga po. So, hinanap. Ibig sabihin po, reflection po ito ng patuloy na pagsisikap ng sino mang magulang. Katulad din naman sa atin ngayon, na dapat po no harm ang pwedeng dumapo sa ating mga anak. Sabi nga po nung isilang ka sa mundong ito, tapos anong ginawa po? Anong ginanti mo sa magulang mo? Yan, mga ganyan po. Ayaw ng magulang mapahamak ang anak. So dito po, pinakikita po yan. Yung kabila naman po, mga kapatid, sabi nga po natin, hindi po ito sadya ni Jesus na baliwalain ang mga utos, paalala o ano pa man ng mga magulang. So both sides, mayroong papel ang magulang, may papel ang anak sa harmonious relationship sa tahanan. At pagka po maayos ang ugnayan sa tahanan, lalabas lang po natural yon sa lipunan. Tingnan nyo po, baligtarin natin. Pagka po pabalang at medyo yung ating mga kabataan ay parang mga haragan dyan sa kalye, balik lang po. Paano po pinalalaki sa tahanan? Baka may negligence sa kanyang mga magulang. Tingnan nyo po, kahapon lang yata o nung Biyernes, may pasok sa eskwela.
Sa isang eskwelahan somewhere sa Quezon City. Kabataan lang po, 15, 13 anyos. Sinaksak ng kaeskwelang 15 anyos ang kanyang 13 anyos na kaeskwela, patay. Sa loob ng eskwelahan po yan. At ang posibleng dahilan, selos sa kanyang girlfriend. 13 anyos, patay. Sa loob ng eskwelahan mismo. At hindi ko po mapigilan na aking sarili. Iniisip ko po lagi, babalikan ko ang senaryo sa loob ng tahanan. Ano kaya ang karaniwang nangyayari sa tahanan? Baka nga po, one way or another, may neglect sa parte ng mga magulang. And so on. So dito po mga kapatid, but tingnan po natin yung una pang talata. Ang sabi, after 3 days, verse 46, they found him in the temple courts, sitting among the teachers. Sitting among the teachers. Ang salitang sitting po, karaniwan ay senaryo po ng pag-aaral. At pagka kayo nakaupo sa paanan ng isang guro, ang papel na ginagampanan mo ay isang estudyante. At paano po ang pag-aaral ng ating mga kabataan ngayon? Wala na po yatang ganong tiyaga na na-develop sa ating mga kabataan sa mga pagbabasa ng libro, textbook and all. Copy-paste na lang mo yan sa ating mga... Wala na research. Kaya laganap po ang plagiarism. Kahit sa aming mga pastor, hindi na ho namin ganong nasusunod yung ikangay pagbigay ng credit dun sa ating binasa at kino-quote. Tuloy, pumasa nga. Kaya lang po, pwede na yan. Pwede na yan. So mga kapatid, meron pong pahayag sa atin bilang aplikasyon sa mga kalagayan noon. Sitting among the teachers. And then pansinin po yung susunod na phrase, listening to them and asking them questions. Huwag po kayong magtaka na nakikinig si Jesus at possibly tinatanong siya, sumasagot. Ang kagulatan po ninyo, yung kanyang mga tanong. Sa likod ng kanyang mga tanong, malalalim na insights na gain niya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kabataan, may I just ask you this? Anong mga klaseng tanong ang lumalabas sa inyong mga bibig? Laman ng inyong isip at kalooban. Ito ba yung mga tanong, ika nga na sabi nga po ay, yung bang katulad ng ating Panginoong Hesus, mga matalino na mga katanungan. Yung pong sabi nga ay questions na they have something to do with deep things, something of eternal value, right living, hindi yung anong latest na food trip ngayon. Saan ang gig natin? Saan ang pasyalan natin? Sa fashion, mula sa kulay ng buhok, hanggang sa kulay ng kuko, iba-ibang kulay pa. At merong kuko na kinakabit mo lang dyan, didikit mo yan. Isang buwan yan at mawawala na po. Yan. Yung pong mga hinahanga nating mga K-pop groups, etc. So, anong mga klase ng tanong ang lumalabas sa atin, mga kabataan? Na nagbe-betray what is in our heart, in our mind, and in our hearts. Ano ba kung palagay na baduy ka? Ano ba kung talagang pango naman ang ilong mo? Huwag mo nang injectionan niyan kung ano pa. At hindi ko makakalimutan ang biro ng isang pastor, sabi niya, huwag ka masyadong baka pagdating mo sa langit, hindi ka makakilala ni Jesus.
Now, nung matagpo na po siya ng magulang, heto na, tinanong nga po. At napaka ano po ng pagtatanong. Son, sabi niya ni Mary, why have you treated us like that? Your father and I have been anxiously searching for you. Pinakikita po rito mga minamahal, naging matapat nga po sila sa kanilang tungkulin bilang mga magulang. At but looking above and beyond that, yung kanyang sagot ang mas mahalaga. His reply was most important or significant. Ang tanong po, ang sagot po niya patanong, why were you searching for me? He asked, didn't you know I had to be in my father's house? Didn't you know that I had to be in my father's house? Sa ibang salin, in my father's business. Sa pangusap pong iyon ni Lord Jesus, ipinakita po niya ang kanyang lubos na kamalayan sa natatanging kaugnayan na ika nga po sa kanyang ama sa langit. Legally, dito sa lupa, ang tatay niya sa lupa, si Jose. Sabi ni Maria, bakit ginawa mo ito sa amin? Ako at ang iyong ama, referring to Joseph. Pero, inangat po sa sagot ng Panginoon. Meron po siyang tinawag na ama dito. Higit sa tatay niya sa lupa. Ang ama sa langit. Pabiro ko nga pong sinasabi mga kapatid as a way of testimony. Ang inyo pong lingkod ay kakaiba sa pagkaroon ng pagiging isang anak. Ako po isang anak ng 3 ama. Gugulat kayo, no? Meron po akong biological father, Mario Basilio. Meron po akong tawag na surrogate father, pero talagang asin, dyan na po nakilala kong tatay, si Orlando Moral. Pamilyang Moral po ako lumaki. Panganay ako sa magkakapatid. Lumalabas. Pero nung makilala ko ang Panginoong Sus, nung ako 11 years old sa Marulas, Valenzuela, nagkaroon akong pangatlong ama, ang ama sa langit. 3 po ang tatay ko. Pinagmamalaki ko po yun, mga kapatid. Dito po, mga kapatid, sinabi ng Panginoon Sus, hindi nyo ba alam na ako'y dapat nasa bahay ako ng aking ama? Bata pa po. In fact, pwede nating isipin, gaya ng maraming mga komentaryo nagpapahayag po, pagkasilang pa lang po, meron na pong maliwanag na plano o misyon ng buhay ang ating Panginoong Sus. At unti-unti po niya habang siya lumalaki, unti-unti po niyang naunawaan yon. Hanggang sa bandang huli po nung ialay ng kanyang buhay, ang sabi nga po niya, sa kanyang panalangin doon sa Gethsemane, Ama, kung maaari sana, makalagpas ako sa sarong ito, referring to his death. Pero sabi niya, hindi po ang kalooban ko, kundi kalooban niyang musunod. Alam na po niya, mga kapatid. At kapwa ko po mga magulang, pinapaalala po mabuti sa atin ang salita ng Diyos. Alamin natin at igabay natin sa ating mga anak, matuklasan nila ang dakilang kalooban ng Panginoon. At madalas na po natin sinasabi, inuulit-ulit lang po natin sa likod ng pulpitong ito, gustuhin na natin ang gusto ni Lord para sa atin. Huwag na po natin pagpilitan yung gusto natin. At pagkatapos po ay ipapa-approve lang natin kay Lord. Hindi po. Ang gusto ni Lord, wala na pong hihigit pa roon. At ulitin ko lang po, ito ay bahagi ng katotohanan na nakikita natin tulad dito. So, bilang pagtatapos po, mga kapatid, maalala na natin sa pangyayaring pong ito. Pinakita po yung kamalay niya sa natatanging kaugnayan sa kanyang ama sa langit. Ipinahayag po niya sa mga katagang iyon ang malinaw na sense of primary obligations to his Father in heaven. Pwedeng akalain po ng karneyong nagbabasa ng Biblia para naging arugante si Jesus sa kanyang pagsagot sa kanyang magulang dito. Hindi po.
Hindi po. Kaya nga ang reaksyon ni Maria, matapos po ang eksenang ito, lahat ng pinahayag ni Jesus, sabi, iningatan niya sa kanyang puso. Alam po niya, hindi po sila nagkamali bilang magulang sa pagpapalaki sa kanilang anak na si Jesus. And we believe, ito po'y cascade sa kanyang mga earthly siblings. That later on, na hindi nga po siya basta tinanggap na siya nga sinasabing Mesyas, pero makita na po lahat-lahat, inalay na ng buhay Panginoon sa Kalbaryo, nagkaroon po rin ng conversion experience ang bawat kanyang mga kapatid. Mga minamahal, panahon na po, gaya ng pinag-aaral natin sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon Jesus, we go back to the center of the Scriptures. It's all about Jesus and His salvation, the kingdom that He will establish here on earth. Because sabi nga natin, hindi niya kailanman inabandona ang kanyang trono. He reigns as our King. In closing, let us read John 17, verses 1 to 5, na nagpahayag po, John 17, 1 to 5. Pwede po bang tumayo tayong lahat sa pagbasa po natin? You read with me, mga kapatid. Hindi ko po babasahin para sa ating kundi lahat po tayo. Anumang version ang hawak nyo, o kaya anumang translation, Tagalog, English, whatever, basahin po natin sabay-sama, sabay-sabay, ang John 17, 1 to 5. Ready? Begin. After Jesus said this, He looked toward heaven and prayed, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted Him authority over all people, that He might give eternal life to all those you have given Him. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Pinagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang mga salita. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve